Samantala, naninindigan naman po ang Independent Commission for Infrastructure o ICI na buo pa rin ang komisyon at tuloy investigasyon sa maanumalyang flood control projects at kasunod po ito na naging pahayag ng isang kongresista na umano'y meron daw magbibitiw na isang miyembro ng ICI. TJ Mendoza sa balitang yan. Itinanggi ni Independent Commission for Infrastructure o ICI Executive Director Attorney Brian Hosaka ang usaping mayroong miyembro ng komisyon ang nagbabalak mag-resign. Yan ay matapos sabihin ni Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice na may nakausap itong miyembro ng komisyon na magre-resign dahil umano sa kawalan nito ng pag-asa dahil walang poder ang komisyon at wala ng tiwala ang mamamayan. We remain, the commission is sabi ko nga, buo pa ang commission, and in fact we continue with our mandate to investigate and to look into the flood control project, at the same time the other infrastructure projects which were supposedly anomalous. Dagdag pa ni Hosaka, bagamat walang kapangyarihan ng komisyon na magsabina ng mga resource person na kanilang iimbitahan, ay nananatili pa rin ang kanilang mandato para mapanagot ang mga nasa likod ng mga maanumalyang proyekto kontra baha. Samantala, humarap naman sa pagdinig ng ICI si Senador Mark Villar bilang dating kalihim ng DPWH. Inimbitahan ng ICI si Villar para maging resource person sa mga maanumalyang flood control project sa ilalim ng kanyang panunungkulan. Ayon kay Hosaka, sinagot naman ng senador ang mga katanungan sa kanya hinggil sa proseso ng DPWH sa ilalim ng kanyang termino. It went well. The senator just explained the processes he applied or he used during the time that he was DPWH Secretary with regard to how he managed the department. Naupo si Villar bilang DPWH Secretary mula 2016 hanggang 2021. Ilang minuto lang ang pagitan ay dumating rin ang mag-asawang Diskaya sa ICI para sa pagpapatuloy ng pagdinig ng komisyon. At sa halos 3 oras nilang pagsalang sa pagdinig ay humiling na ang mag-asawang Diskaya ng karagdagan pang panahon para makapaghanda pa ng kinakailangang dokumento. With regard to the Diskayas, they asked for a resetting for 7 days. The next hearing would be set on October 15. They were asking time for them to retrieve certain documents which the Commission requested. Sa October 15, babalik sa ICI ang mag-asawang Diskaya at inaasahan ng komisyon na dala ng mga ito ang kinakailangan pang mga dokumento. Samantala, may ipinanukala sa Senado na isang batas na magbibigay ng karagdagang kapangyarihan sa ICI dahil sa ngayon ay wala itong subpoena powers sa ilalim ng Executive Order 94 na nilagdaan mismo ng Pangulong Bongbong Marcos. We have to wait until the actual law is passed for us to be able to comment on that. But then again, it's a policy determination by Congress. They want to create a commission by law. Bukas, Miyerkules, nakatakdang humarap sa ICI si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at inaasahan din ng pagdalo ni dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. at Nancy Binay. Wala pa namang update ang ICI kung kailan ipatatawag ng komisyon sina dating House Speaker Martin Romualdez at Appropriations Chair Representative Saldico. TJ Mendoza para sa Mata ng Agila. Matatag, matapak, matapat.